Candido, anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Julius, anak. Yakapin. Ha? Julius? Baka may ibang tao makakita sa atin. Anak, nakalaya na ako. Hindi kayo dapat na parito. Anak, hindi ka ba natutuwa na pagkaraan ng mahabang panahon nagkita uli tayo? Ay, Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Kung gaano ko pinanabika na mapito at mayakap ka. Sa mahabang panahon ng pagkabilanggo ko, walang araw na hindi kita naalala. Walang araw na hindi ko ipinagdasal sa Diyos na muli tayo magkita. At pagkasama, mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. kung wala na kayong ibang sasabihin pa, pwede na kayong umalis. Julius, May inaasikaso akong project na ginagawa ko ng plano. Hinihintay na yun ng mga kliyente ko. hindi mo ba ako patutuloy? Maluwag ang mundo. Anak, ikaw lang ang alam kong matatakbuhan ko. Ang inaasahan kong kukut-kut sa akin. May iba ho kayong mga kakilala at kaibigan na maaari niyong puntahan. Hindi ka ba nasasabik na muli tayong magkasama? Gaya ng panlalabig at pangungulila ako sa'yo. Marami pa ako importanteng gagawin. Anak, Makakaalis na kayo. Kwek-kwek! Kuya, hindi na po kayo, oh! Bili na kayo ng kwek-kwek! Sa malamig! Ate! Lira, yung sinasabi ko sa'yo, Pasensya na po kayo. Lolo Sinon. Pero hindi po ako interesado dyan sa sinasabi ninyo tungkol kay Oswald. sabi ko nga sa'yo, Apo, nagulat ako nang nakangiti siyang lumapit sa akin at humingi ng dispensa sa hindi magandang ihinasi niya sa akin nung minsan. Ang alam ko po, bastos ang taong yun. Nakipagkaibigan nga siya sa akin. Wala naman kayo sa kanya. Mukhang mabait naman eh. Naku, Lolo! Mahirap na pong magbago ang gaya ng taong yun. Lira, Ewan ko po, Lolo, ha? Hindi naman sa judgmental ako. Pero, mahirap po akong maniwala na magiging mabait ang taong nakita ko lang. Naiinis na ako! Serious? Oh, anong problema? Hindi ako makapag-concentrate dito sa ginagawa kong plano, Nadia. Dahil sa ama mo? Ha? Hindi mo sinabi sa akin. Pero kanina, may nag-doorbell, sumilip ako sa bintana. Kaya nakita at narinig ko kung sino yung kausap mo sa labas ng gate. Nadia. Lalapit sana ako sa inyo. Pero sinara mo na yung gate. Nagbalik ka na dito sa bahay. Hindi ko tuloy nakausap ang ito mo. Walang dahilan para kausapin mo siya, Nadia. Ama mo siya. Gilan ko. Sundin mo ako. Julius. Sa maraming pagkakataon, ikaw ang nasusunod sa bahay na to. Sinusunod ko ang gusto mo dahil ayoko magkaroon tayo ng problema. Pero pagdating sa ama ko, huwag mo akong kukontrahin. Huwag mo akong pangungunahan. Dahil mag-aaway tayo. balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Diego? Sinon,
Ikaw nga. Oh, akala ko kamukha mo lang yung makakatulubong ko. Natutuwa rin ako nung nagkita tayo, Senor. Naniniwala ako. Ayan, napapaluha ka pa sa sobrang tuwa. Laya ka na pala. Kanina lang. Oo bahala ko pa naman dumalaw sa isa makalawa. Nung huling dalaw mo kasi sa akin, hindi ko pa alam na lalaya na ako. Kaya hindi ko nasabi sa'yo agad. Teka. Dapat magdiwang tayo sa paglaya mo. At doon tayo sa restaurant. Naku, hindi ako nagugutom. Ano gusto mo? Hoy, alam ko na. Isa nga palang pinakagusto mo. Ang makita ang anak mo. Kaya sasamahan kita kina Julius. Galing na ako sa kanila, Sinon. Di, nayakap mo yung anak mo. Oo. At naramdaman mo rin ang yakap ng anak mo na labis-labis mong pinalanabikan. Hindi. Hindi? Hindi ko nayakap ang anak mo, Sinon. Hindi siya natuwa nang makita ako. Hindi niya ako pinanggap. At pinagtabuyan niya ako. Akala ko mangyayari ang misang napanaginipan ko. Na kapag nagkita kami ni Julius, matutuwa siya. Yayakapin ako ng mahigpit. Ng mahigpit na mahigpit. Gaya ng gagawin ko pagyakap sa kanya. Pero nagkamali ako. Kabaliktaran sa panaginip ko ang nangyari. Nang makita ako ng anak ko, parang hindi niya ako kilala. Parang ibang tao ako sa kanya. Wala akong naramdamang pagkatuwa niya sa aming pagkikita. At wala akong naramdamang pananabik at pagmamahal ng anak na matagal na nawalay sa kanyang sariling ama. Itagal ko pa namang nanabik at nangulila sa kanya. Itagal kong umasa at umasam. Pero ano naging kapalit ng aking pagmamahal sa kanya? Ano? Hayaan mo, Chef. Kung pinabayaan ka ng sarili mong anak, narito ako. Senor, ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Ano po yun, Lolo Sinon? Dito ba sa atin titira si Lolo Diego? Oo, Apo. Payag ka ba, Lira? Ay, naku, Lolo Diego. Pasensya na po kayo, pero hindi po ko payag na tumira kayo dito sa amin. Lira, hindi ka payag? Opo, Lolo Diego. Hindi po ko payag. Kundi, payag po ako. Talagang palabiro ito ako mo, Sinolo. Ako, Diego. Ikaw na bahalang magpatensya sa kornea ng batang yan. Alam niyo po, dito po sa amin, sisiguruhin ko pong hindi kayo tatanda, Lolo Diego. Bakit kanyo? Bakit? Bakit nga? Kasi po, makakainin ko kayo lagi ng pangpabata. Gaya ng lechong baboy at lechong baka. Para hindi nyo na makuha sa tumanda. Kaninang bago po umulan, nakita ko ng matandang lalaki ngayon na nakatayo sa ilalim ng puno doon sa kabilang kalsada. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Nagtitiis sa maulanan. Wala pa naman siyang payong.
Nakasombrero lang. Bakit kaya parang lagi siyang nakatanaw dito sa bahay namin? Sino kaya yun? Sino matandang yun? Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Mama! Mama, sandali ho. Huwag niyo akong talikuran. Ha? Basang-basa na ho kayo. Ito ang payong ho. Talagang dinala ko to para sa inyo. Salamat. Ngayon nakapayong niyo ho kayo. Pwede niyo nang tanggalin yung sombrero niyo. Oo. Sabi ko na eh. Parang familiar kayo sa akin. Nakita ko na ho kayo eh. Nung may isang kausap kayo ng asawa ko sa labas ng gate. Ikaw ang asawa ni Julius? Oo. Ako si Nadia. Ano kong pangalan niyo? Diego. Ano kong ginagawa niyo dito sa tapat ng bahay namin? Wala. Hindi ko kayo magtitiis na maulanan nang matagal dito na walang dahilan. Nagbabaka sakali lang ako na makita si Julius. Ay, wala ho sa amin ng asawa ko. Nasasabik kasi akong makita ang aking anak. Ako bang kinakausap mo? Kayo nga. Kayo lang naman ang nilapitan at kinakausap ko. Magtatanong pa kayo. Gagawin niyo pa akong tanga. Hindi naman, Amang. So tandaan, namimihasa ka na. Nananamantala ka pa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nung minsan, nakita ko kayong binigyan ng payong ng mami ko. Anak ka ni Nadia at Julius? Oo. Kaya ayoko magmolesta kayo sa sino man sa mga parents ko. Lalo na sa mami ko. Hindi ako nagmumulesta sa mami mo. Anong hindi? Nung binigyan kayo ng payo ng mami ko, inabutan niya pa kayo ng pera. Ayoko nga tanggapin yun, pero ipinilit niya sa akin. Magkukunwari ka pa't magmamalinis, no? Lahat naman ng pulube, gahaman sa limos. Hindi ako pulube. Kung hindi kayo pulube, bakit madalas kayong tumanghod dito sa tapat ng bahay namin? Dahil nag-aabang na naman kayo na maabutan kayo ng mami ko ng pera? Hindi ba? Hindi. Gagawin niyo pa ako sinungaling eh, ha? Umalis na nga kayo! Amang. Ano ba tinitingin-tingin niyo? Sabi mo, umalis na kayo eh! Alis! Mula ngayon ha, ayoko nang makikita ang pagmumukha niyo rito sa tapat ng bahay namin. Kapag nakita ko pa uli kayo, hindi ko na kayo itutulak lang. Tatapakin ko na kayo. Gugulpin ko pa kayo. Magpakilala kaya si Diego sa apo niyang si Oswald. Mga nagsiganap, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Babes Angeles, Angelo Alcantara, at Leonel Benjamin bilang Diego Candido. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Boyar.
Musical Director, Boboy Salonga. Production Assistant, Ansing Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa madamdaming direksyon ni Salvador M. Royales. Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, naritong tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Tandaan niyo ang sinabi ko sa inyo, tanda. Kung ayaw niyo samain sa akin, huwag na kayong tatanghod sa tapat ng bahay namin. Huwag na huwag! Sarili kong apo ang nagbanta at malakit sa akin. Sarili kong dugo at laman. Lolo? Lolo? Nasaktan po ba kayo? Ay, hindi, Neng. Hayaan niyo pong alalayan ko kayong tumayo. Ako, salamat. Salamat, Neng. Kung hindi po kayo nasaktan, bakit po kayo lumuluha? Hindi naman, napuwing lang ako. Nakita ko po, itinulak kayo ng salbahing lalaki. Hindi sa salbahe. Napakasalbahe po niya. Hindi niya na po kayo ginalang. Wala naman po walang ginagawang masama sa kanya. Bakit kayo lang naman kayo dito sa harap ng bahay nila? Sinaktan niyo na kayo at pinagbantaan? At yung pinagtabuyan? Bakit po? Sa kanya po ba itong kalsada? Ineng, Ay, Teya po ang pangalan ko. ako naman si Diego. Lolo Diego, araw-araw po ako nagtitinda ng sampagita. Nakarating lang po ako dito dahil hindi pa po ubos yung paninda ko. Ganun ba? Opo. Uy, teka't bibili ako ng sampagita. Magkano po? Papakyawin ko na ang tinda mo. Ay, talaga po? Lima po ito eh. 50 pesos po lahat. Oo. Sige, Altea. Papakyawin ko talaga ang tinda mo. Dahil natutuwa ako sa iyo. Napakabait mong bata. Oswald. Oh, bagong cellphone. Para sa'yo. Okay ito. Mamahalin. Kunin mo na. Ayos. Ayos? Yan lang bang masasabi mo? Ano bang inaasahan yung sasabihin ko? Hindi ka man na bang magpapasalamat? Daddy ko kayo. Tungkulin yung bigyan ako ng mga pangangailangan ko. Ang inaasahan ko, matutuwa ka. Magpapasalamat. Dahil sinisikap ko mabigyan ka ng mga bagay na hindi ako nagkaroon nung kasing gulang mo pa lang ako. At matikman mo ang maganda at marangyang buhay na kabaligtaran ng mga hirap na dinanas ko nung araw. Hindi pa ba kayo pwedeng magbigay na wala kayong inaasahang kapalit? Hindi ako naghahanap ng kapalit sa mga naibibigay ko sa'yo. Ano yung sinusumbat nyo? Ang gusto ko lang, maramdaman na na-appreciate mo yung mga ginagawa ko para sa'yo. At irespeto mo ako. Ang respeto, ibinibigay. Hindi inuobliga. Inuobliga kitang igana ako dahil magulang mo ako. Igagalang ko kayo kung karapat dapat kayong irespeto. Bakit? Hindi ba ako karespeto bilang ama mo? Hindi ba? Kayo ang nakakaalam sa sagot sa tanong na yan. Hindi ako. Oswald! Huwag mo akong talikuran! Kinakausap pa kita! Oswald! Oswald!
balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, maginintuang kasaysayan. Ano ba yan? Tanghali ang dapat umiinom ka, Julius. Kailangan, Nadia. Ha? Hindi ka naman sugapa sa alak. Kung tutuusin, hindi ako dapat uminom. Lalo pat nag-iisa lang ako. Pero hindi ko maiwasan. Kung hindi ako iinom ng alak, parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko. Dahil sa ginagawa sa akin ng anak mo. Ano na naman bang problema mo kay Oswald? Pakiramdam ko habang nagtatagal, lalo siyang nagiging malayo sa akin. Akala mo lang yun. Yun ang ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin. Mabait na anak si Oswald. Sa'yo, oo. Mabait siya. Matino. Kapag kausap mo siya, mahinaon siya magsalita. Parang maamong tupa. Pero pagdating sa akin, palagi na lang pabalang ang mga sagot niya. Hindi ko gusto. Kung kausapin niya ako, wala akong maramdamang paggalang. Walang pagrespeto. Julius, Okay lang na gawin niya ang ganun sa akin. Ang pakitaan niya ako at paramdaman ng mga hindi mabuti. Kung irresponsable ako, ama. Kung pabaya ako at batugan. Pero Nadia, hindi ako responsable. Sa abot ng makakaya ko, ginagampanan ko ang tungkulin ko bilang isang mabuting padre de pamilya. Nagtatrabaho ako ng matindi. Halos gawin kong araw pati gabi. Lahat ng pagsisikap ginagawa ko para mabigyan ang pamilya na ito ng magandang buhay. Pero anong kapalit ng lahat? Ang kapalit ng mga pagsisikap ko, ang pagtitiis at pagsasakripisyo ko. Ano? Huh? Nadia, masaba ang lubos ang ginagawa pagtrato sa akin, Oswald. Ako, masabang ang loob ko. hayaan mo. Kakausapin ko si Oswald. Kakausapin ko si Oswald. Hindi para pakiusapan siyang respeto ka, Julius. Gagatungan ko pa ang anak ko. Para lalo kanyang hindi ikalang. Dahil hindi ka karespeto. Hindi. Ate, bili na kayo ng kwek-kwek, oh. Tama na rin, kuya. Lera? Dito ko pala nagtitinda sa kantong ito. Opo, Lolo Diego. Pero minsan po, lumilipat ako ng pesto. Kung lilipat ka, ako na magtutulak ng kariton mo. Ay, naku, huwag na po. Hayaan mo na ako. Doon na lang po kayo sa bahay. Makinig ng TV o kaya manood ng radyo. Baligtad yata. Sinadya ko po talagang balik ka rin. Para mapangiti ko naman kayo. Kasi, mas gumagwapo po kayo. Pag ganyan nakangiti kayo. Kaya gusto kong lagi kang kasama eh. Lagi kang nagsasabi ng totoo. Lolo Diego, joker na rin kayo, ha? Nahawa lang ako sa'yo. Sigurado po makakarami ako ng benta ngayon. Dahil maraming napaparaan dito. Hindi po, dahil katulong ko po kayo sa pagtitinda. Sige nga po, sample nga po ng pag-ano, Lolo Diego. Kwek, kwek! Bili na kayo ng palamig at kwek, kwek!
ko. Naparito ako sa loob ng simbahan. Nakaluhod sa harap ng altara at nagsusumamo sa inyo. Dahil dininig po ninyo ang dasal kong makalaya na ako. Pero hindi pa po natutupad ang pinaka-aasam-asam ko. Ang maramdaman ko, ang pagmamahal ng nag-iisang pinakamamahal kong anak. Si Julius. Siya po lamang ang nag-iisang ala-alang naiwan sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Ang nag-iisa kong anak na inasampung makapiling, na inaasahan kong magiging gabay ko sa aking pagtanda. Sa mga nalalabing araw ko rito sa lupa. Pero ano pong naging pagkakamali ko, Panginoon? Ano po ang naging pagkakasala ko? Bakit naging malayo sa akin ang loob ni Julius? Bakit po para akong may nakahahawa at nakapandimbiling sakit na pinalayo niya ako sa kanila ng kanyang pamilya? Bakit po, Diyos ko? Bakit? Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Pagmamalasig ka naman, oh. Ate Amanda, Nakapagsisisig na isip ko pang dumaan dito sa simbahan. Akalain ko ba namang may makakasalubong ako rito ng demonyo? napakasakit mo naman magsalita. Ay, di ba? Totoo lang naman yung sinabi ko, ah. Buti hindi ka ubusok nang pumasok ka ng simbahan. Buti hindi ka nasunog. Demonyo ka. Kriminal. Mamamatay tao. Hindi maaga mawawala ang kapatid ko kung hindi dahil sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ko gustong maagang mawala si Lorna. Hindi siya mamamatay kung hindi dahil sa kagawan mong hayop ka. Kriminal. Demonyo. Ate, pinagpipingin lang tayo ng mga tao. At bakit? Nahihiya ka? Ha? Ayaw mo malaman na ibang tao na kriminal ka? Mamamatay tao? Demonyo! Kung nagkasala man ako, nagdusa na ako. Kulang pa yung pinagdusa mo sa loob ng bilangguan. Ang dapat sa'yo hindi na lumaya. Kung ako lang ang masusunod, hindi kita palalayain kailanman. Bibitayin na kita. Walang saysay na makipagtalo ako sa'yo. Sarado ng isip mo. Demonyo ka! Walang hiya ka. At ako pa ang palalabasin mong masama. Huwag niyo pa isaktan si Lolo Diego! Sino ka maaawat sa akin? Magsasampag kita ka ng bata ka. Lumayas ka sa harapan ko. Awa na po kayo kay Lolo Diego! Sinabi ko lumayas ka sa harapan ko. Laya! Ate, ba't mo'y tinulak ang bata? Wala naman siyang kasalanan sa'yo. Wala! Isang malaking pagkakamali at kasalanan niya ay pagtanggol ang gaya mong demonyo. Kayo po ang demonya! Kapatang wala siya dito! Narito kayo sa harap ng simbahan? Ang sama-sama na inuugali niyo! Naninigaw kayo, nananakit, tapasan pa kayo! Ay, isip mo! Bilgadora ka na! Hindi mo na ako ginagalang! Hindi mo ako nire-respeto! Kasalanan niyo naman po eh! Kulikot mo ito! Ganito! Kung hindi ka tinuturuan ng modo ng mga magulang mo, ako magtuturo sa'yo mag-inuka! Ate, ano ba? At dudugoy ko ang bukanga mong maldita ka! Ate! Ate, tama na! Huwag mo
mong saktan ng bata. Tama na! Saan nahantong ang pananakit ni Amanda sa batang magsasampagita na si Althea? Mga nagsiganap, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Chiquita Amor, Babes Angeles, Angelo Alcantara, at Leonel Benjamin bilang Diego Candido. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Moyar. Musical director, Boboy Salonga. Production assistant, Ansing Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa madamdaming direksyon ni Salvador M. Royales. Diego Candido, anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kawawa ka naman, Diego. Hindi ako sa sarili ko naaawa sinon. Sinigaw-sigaw ang kapalat sinampal ng hipag mo. Paglabas mo sa simbahan kanina, harap ng ibang tao. Ayoko na sanang ipaalam sa inyo ng apo mo. Kaso po, Lolo Diego, nahalata ko po may bakas ng sampal sa pisngi ninyo. Kaya natanong namin kayo ni Lolo Sinon. Kay Althea ako naawa. Althea? Yung batang babaeng nagsasampagita sa harap ng simbahan. 8 taon lang siguro yun eh. Althea po pala ang pangalan niya. Wala naman siyang kasalanan. Umawat lang siya kay Ate Amanda. Pero pati siya sinaktan ang hipag ko. Buti na lang, dumating na barangay tanod na umawat sa kanya. At inilayo siya. Kung saan-saan ko po nakikita yung batang babaeng magsasampagitan na yun eh, Lolo Diego. Ewan ko ba, Lira? Pero napakagaan ang loob ko sa batang yun. Mabait siya. Mukha nga po siya mabait. Kay Amanda mabigat ang loob ko, Diego. Sinon, napakamapanghusga ng hipag mong yan. Kung nagkataong nakita ko nang saktan kanya, baka hindi ako makapagtimpi at mapagsalita ko siya ng masakit. Ako? Baka hindi ko lang po siya mapagsalitaan ng masakit, Lolo Sinon. Lira. Ako, Lolo Diego, parang kapamilya na po ang turing namin ni Lolo Sinon sa inyo. Parang kadugo na rin ang turing ko sa inyo ng lolo mo. Kung nagkataon po, nakita ko sinaktan kayo ng mataray na hipag ninyo. Baka kahit matanda na po siya, masabunutan ko siya. Ang sampagita! Wow! Ang sampagita ay magandang bulaklak, mapango at mahalin muyak. Paborito ng matangkad at pandak. Kapag isinabit sa liig, mapapaindak. Ang sampagita. Wow! Galing! Ang galing naman. Ang galing mong tumulai, ha? Althea po. Dahil sa ganda ng tula mo, bibili ako ng sampagita. Salamat po. Bigyan mo akong 2. 20 pesos po. Oh, ayan.
Sa'yo na ang sukli. Ay, 50 pesos po ito. Oo. Mas malaki po ang tipi sa akin kaysa sa presyo ng bulaklak. Magaling ka kasing tumula. Masipag pa. At maganda. Uy, swerte ng mga magulang mo. Wala na po akong mga magulang. Ha? Ulila ka na pala? Opo. Sabi po ng lola ko, bata pa po ako nang mamatay ang tatay at nanay ko. Kawawa ka naman pala. Lagi ka bang nagtitinda ng sampalita dito sa harap ng simbahan? Opo. Basta po may simba. O sige, Iha. Dahil natuwa ako sa'yo, mula ngayon, suki mo na ako. Sinabi niyo po yun ah. Oo. Dito na ako laging magsisimba. At basta nagsimba ako, bibili ako sa'yo ng sampagita. Bumangon po muna kayo. Bakit? May problema ka ba? Hindi po ako. Si Lola Diego. Lola Checo mo? Nagising po ako umuwi siya sa higaan niya. Pakinggan niyo. Umuwi ka, Lola Checo mo. Parang nahihirapan siya. Lolo, isingin po kaya siya. Ha? Baka pinagbangunan si Lola Diego. Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulan, magininto ang kasaysayan. Sinon, salamat sa pag-aalala mo sa aking kagabi. Pasensya ka na, Checo. Ginising kita. Nabahala kasi kami ni Lira nang marinig namin umuungol ka. Hindi naman ako binangungot. Pero sumakit ka mo ang tiyan mo. Madalas naman akong ganun. Madalas sumakit ang tiyan mo? Oo. Pero nawawala rin. Mabuti pa magpadoktor ka. Hindi na. Hindi para malaman mo ang dahilan ng madalas ng pagsakit ng tiyan mo. No, huwag kang mag-alala sa gastos. May kaunting ipon ako. Sinon, huwag na. Nakakahiya na. Ilang araw na akong pakainin dito sa bahay. Gagastusan mo pa ako? Huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman pabigat sabi ni Lira eh. Nakakatulong ka pa nga sa apo ko sa pagtitinda ng merienda. At saka sino pa ba magtutulungan kundi tayong magkakasama sa isang bubong? Kung talagang gusto mo akong matulungan, may ipakikiusap sana ako sa iyo. Ano yun? Maaari mo ba akong maipasok ng trabaho sa construction? Bulaklak na maputi at kahali-halina. Kung gusto mo ikaw ay maging maganda, bumili ng bulaklak ng sampagita. Ang sampagita. Wow! Wala. Walang bibili sa'yo, bata. Kasi ang pangit ng tula mo. Hindi na po baling pangit ang tula ko. Huwag lang pangit ang ugali ng gaya ninyo. Lintik na batang ito. Paduduguin ko sa nampali ang bunganga mo. Baldi, bata ka. Jamanda! Ano? Jamanda, ano ba? Nasa harap kayo ng simbahan, mananakit kayo ng bata? Ano ba
alam mo, Nadia. Kaibigan ko ho ang batang gusto niyo saktan. Kaya pala pareho kayo maldit at antipatikaw. Sabihin niyo lang gusto niyo sabihin. Pagsalitaan niyo ako ng kung ano-ano, hindi ko kayo papatulan. Pero, kapag sinaktan niyo si Althea, ako makakalaban niyo. Senon, salamat. Maraming salamat at naipasok mo ko rito sa construction. Oo, hindi na natapos yung pasasalamat mo sa akin, Jacob. Maliit na bagay lang naman ang naitulong ko sa iyo eh. Napakalaking bagay para sa akin na nakasama ako sa isang pagtatrabaho rito. Nagkataon lang na nangangailangan ng ekstrang karpintero, yung foreman ko. Nakikita ko nang madalas ang anak ko. Yung ba? Jacob, si Julius, ang anak ko si Noon. Siya ang pinakamalaking dahilan. Kaya nagpursige akong makapagtrabaho rito. Hindi na ako kailangan mag-abang at tumungod sa harap ng bahay nila para makita ko lamang siya. Ay dito, araw-araw ko siya nakikita. Dahil siya ang may pinakamataas na posisyon dito. Umiiwas nga lang ako sa kanya para hindi niya ako makilala. Pero kontento na ako at masaya. Basta madalas kong nakikita ang anak ko. Oo, huwag ka lagi nakatingin kay Julius. Baka madisgrasya ka dyan sa pagtatrabaho mo. Hindi. Dahil ako, nabali ang andam ng tinutsa ko. Mahulog ka! Mahulog ka! Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Nadia, kanina pa kita inaabangan dito sa iskinita. Bakit? Anong problema niya? Ikaw, Siya, Amanda. huwag mo ako tawagin tiya at hindi kita kinikilalang kapamilya. Hindi naman ho ako magpipilit na ituring niyo akong kapamilya. Sumasobra ka na sa Kayo gayo. ako masobra. Kahit sa harap ng ibang tao, hindi mo na ako nire-respeto. Hinihiya mo ako. Eh, paano kayo? Yung lagi nag-uumpisa ng problema. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Kanina sa harap ng simbahan, harap-harapan, kinampihan mo yung bata magsasampagita laban sa akin. Hindi lang kita pinatulad, ha? Dahil ayoko mag-iskandalo sa harap ng maraming tao. Pero ngayon tayo lang ang narito. Tuturuan kitang lumis-ato sa akin. Binabalaan ko kayo. Huwag niyo akong sasaktan. At ano ba? Lalabanan mo ko? Ha? Sige! Lumabang ka! Hindi lang kayo ang marunong manungkuhan. Hindi ako magpapatalo sa'yo, maldita ka, maldita ka! Kalbo, hindi ka! Kayo ba rin na-disgrasya kanina habang nagtatrabaho? Hindi naman ako. Julius. Nagkaroon lang ako ng konting galos at bugbog sa balakang ko dahil sa pagkaulog ko doon sa andamyo, anak. Huwag niyo akong tawaging anak. Julius. Kung nalaman ko lang kagad, napapasok kayo dito sa construction, hindi ko kayo tatanggapin. Kaya ko pa namang magtrabaho. Kunin niyo to. 5,000 yan. Salamat, anak. Mula ngayon, ayoko na makita pa kayo dito sa site. Julius? Huwag na kayo magpakita sa akin kahit kailan. Paano matatanggap ni Diego ang harap-harapang pagtatakwil sa kanya ng sariling anak? Mga nagsiganap, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Babes Angeles,
Angelo Alcantara at Lionel Benjamin bilang Jago Candido. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Boyar. Musical director, Boboy Salonga. Production assistant, Anjing Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa madamdaming direksyon ni Salvador M. Royales. Diego Candido, anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Seko? Sinon? Umiiyak ka? Hindi. Huwag ka nang magkaila. Gabi na. Nakahiga ka na pero gising ka pa. Alam ko hindi ka makatulog dahil ba sa pagkahulog mo sa andamyo? May masakit pa sa katawan mo? Wala, Sinon. Konting galos lang naman ang napala ako sa pagkakadisgrasya ko kanina sa site. Mahirap ang trabaho natin sa construction. Aminin ko, dahil sa edad ko, nahihirapan na akong magtrabaho. Pero baliwala sa akin ang hirap ng katawan. Makapagtitiis ako. Ang mas mahirap sa akin, ang masakit sa loob ko, ang ginawa sa akin ni Julius. Ang pagtanggal niya sa iyo sa trabaho. Hindi lang yun. Masakit sa akin na natanggal ako sa trabaho. Hindi dahil mawawalan ako ng hanapbuhay. Kundi dahil hindi ko na makikita ang anak ko. Ang anak ko na ayaw na akong makasama pa't makita. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganon si Julio. Kinahihiya na ako, Simon. Hindi man niya sabihin maliwanag na ayaw niya magkaroon pa ako ng kaugnayan sa buhay niya. Ayaw niyang malaman ng lahat na ako ang ama niya. Na may ama siyang ex-convict na nabilanggo dahil sa pagpatay. Dahil lang ba sa ayaw niyang mabatikan ang kanyang magandang reputasyon at katayuan sa buhay, mababayaan ka na niya? Hindi tama yun, Diego. Sinong, dahil sa pagpapabaya sa iyo ni Julius, nakatira ka sa barong-barong na ito. Nagtitiis matulog sa pahabang bangko dito sa labas ng bahay. Nilalamig, nilalamok. Ako naman ang may gustong dito matulog dahil komportable ako rito at hindi na kailangan ng electric fan. Hindi ka komportable rito, pare. Mahirap ang katayuan mo rito sa pader namin ng apo ko. Napakahirap. Kaya naawa ako sa iyo. Awang-awa ako sa iyo. Pare, kung tutusin, hindi ka dapat magtiis ng hirap. May
Magkaanak kang magandang buhay na dapat kumupkup sa'yo. At magbigay sa'yo ng kaginhawang tinatamasa nila ng kanyang pamilya. Pero natitiis at natin niyang maghirap ka dahil sa labis niyang pagpapahalaga sa kanyang reputasyon at katayuan. Pare, walang kwentang anak si Julius. Wala siyang kwentang tao. Nadia, nagsumbong sa akin si Tita Amanda. Nag-away daw kayo. Eh, siya nag-upisa ng away namin, Julius. Hindi mo siya dapat pinatulan. Tiyahin ko siya. Matanda na. Parang magulang mo na siya. Na dapat walang igalang. Paano ko siya igagalang? Kung hindi naman ka-respeto yung ginagawa niya. Matanda na siya pero wala siyang pinagkatandaan. Hindi nalalala ang gulo kung nagpasensya ka na lang. Ay nako, Julius, hindi. Kahit anong sabihin mo, hindi ako magpapapi dyan sa tiyahin mo. Magkamatayan na kami kung magkakamatayan. Ang sampagita. Kahit saan mayroong makikita, bulaklak na maputi at kahali-halina. Kung gusto mo ikaw maging maganda, bumili ng bulaklak ng sampagita. Ang sampagita. Wow! Ang ganda naman ng tula mo, Althea. Lolo Diego, sa'yo po pala. Ano po? Kaawaan ng Diyos. Magsisimba po kayo? Hindi. Dumaan lang ako rito sa simbahan. Magdadasal lang ako sandali bago ko tulungan si Lira sa paglalako ng merienda. Oy, kumusta ang pagtitinda mo ng sampagita? Okay po. May benta na po akong dalawa. Bibili ako ng dalawa para 4 na ang iyong benta. Salamat po. Salamat lang ba? Wala bang kiss? Sige po. Gigil po ako sa pisngi ninyo bago ko kayo pagbenta ng sampagita. Ang sarap naman. Aba, matanda ka. Bakit ka nagpapahalik sa apo ko, ha? Lola Pula? Matandang mapagsamantala. Hindi po ako mapagsamantala. Ano? Gusto ko lang pong matikman ang halik ng isang apo. Kaya... Magpapalusot ka pa, ha? Ang sabihin mo, tigapahil ka. Mga batang binibiktima mo. Pati apo ko eh, magsasamantalahan mo. Eh, maya ka. Matandang maya. Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo kong pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Ay, Lolo Diego, kung nakita ko lang pong awayin kayo kanina ng lola ni Antea, baka napatulan ko pong matandang yun. may katuwiran naman siya magalit, Lira. Naku, nagpahalik lang po kayo sa apo niya sa pisngi. Pagbibintangan na kayo mapagsamantala? Sukat magpahalik ako kay Althea. Hindi naman kami magkaano-ano. Wala naman pong mali siya yung pagpapahalik niya sa apo niya. Kahit na nagkamali ako. Kaya humingi ako sa kanya ng dispensa. Pero galit na galit pa rin siyang inilayo sa akin si Althea. Lolo Diego, bakit niyo po sinusundan ng tingin yung teenager na yun na nasa kabilang kali? Kanina pang pagdaan nila, napansin ko na laging nakaalala yung binatilyo sa tila ama niya. Iniingatan niyang madapa yung matanda.
Lolo Diego. Lira, kapag nakakakita ako ng mga magulang na inaasikaso, pinagmamalasakitan, at minamahal ng kanilang mga anak, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkalungkot ng pagkaingit. Lolo. Hindi ko kasi natikman ang kasikasuhin, pagmalasakitan at mahalin ng sarili kong anak. Kaya naiinggit ako sa ibang mga magulang na may mga anak na mapagmahal. Inggit ako sa kanila. Lola Amanda, kalma na po kayo. Ako, Oswald. Hindi ko mapigilang manggalaite kapag naalala ko ang pag-aaway namin kanina ng nanay mo. Wala naman po kung pwedeng kampihan sa inyong dalawa eh. Alam ko. Hindi mo ba naman kalabanin ng nanay mo? Pero may araw din siya sa akin. Pag-uwi ko po, wala sa amin si Mami, kaya dumaan po ko rito sa inyo. May kailangan po sana ako. Pera? Opo sana. Baka meron kayong pang-blowout ko na lang sa mga katropa ko. Oh, bakit mo naman i-blow out ang mga kaibigan mo? Secret po. Bahala ka na nga. Kung ayaw mong ipaalam sa akin, sige ka. Alam ko naman pong hindi nyo ako kayang tiisin eh. Okay. Sige na. Magkano ang kailangan mo? Mga basbon! Oh, teka. Bis maganda. Sandali. Huwag mo itulak yung postcard mo papalayo sa amin. Bibili kami ng tinda mong kwek-kwek at sa malamig. Bibili lang kayo. Ihahawakan niyo pa ang kamay ko. Masyado ka naman suplada. Nahawakan ka lang sa kamay, galit ka na. Eh kung hindi lang sa paghawak sa kamay mo ang gawin namin. Tama. Kung yapusin at halikan ka kaya namin. Subukan niyo. Nang makita niyo hinahanap ninyo. Subukan pala, ha? Uy! Makul ang batang tewa mo! Talagang gaya kasi ka namin at nakawalik ka! Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo kong pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Ano kayo? Huwag yung bataling dinira! Uy! Alex! Na gustong magpakabayani, oh! Hoy! Sino ka bang gago ka? Malas mo! Nakialam ka! Mamalasing ka sa amin, oh! Ulping ka namin! Hindi kayo tatama sa akin! Kahit pagtulungan niyo pa ako, hindi ko kayo aatrasan! Gagamitin ko sa inyo lahat ng malalaman ko sa self-defense! Kakarantisa pa rin! Tagilid tayo ba? Sibat ka tayo! Hindi na ako! Hoy! Ang balik ay dito mga duwag! Paniwalang lira na yun, Alex, sa acting natin. Oo nga, Ben. Bidang-bidang dating ni Oswald. Mga tol. Si Oswald. Sumunod agad sa atin dito sa eskinita. Ang galing nyo, Alex. Ber. Ginalingan nga namin ang acting namin, pero tinutuo mo naman yung pagsapak at pagdadyak mo sa amin kanina. Oo, pasensya na kayo. Babawi na lang ako sa isang restaurant. Opo. Talagang susulitin namin ang kain at inom sa ipinagawa mo sa amin. Oo, ba? Para bumangmo ang papel mo sa chicks na korsonada mo. Malamang, bumilib siya sa'yo at maging syota mo na siya. Dahil sa pagtatanggol mo sa kanya, ha? Ha? Drama lang pala ang ginawa mong pagtatanggol kanina kay Lira. Hindi na dapat ginawa yun. Oswald, sino
Sinong gurang na yan? Hindi ko siya kilala. Oh, hindi mo pala kilala eh. Bakit siya nakikiram sa atin? Babanggain pa yata ang tropa natin ah. Gulpin kaya natin ang merong gurang na yan. Sige tol, pagtulungan natin. Lumpuhin natin! Mapahama kaya si Diego sa tropa ni na Oswald? Managsiganap, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Babes Angeles, Angelo Alcantara, at Lionel Benjamin bilang Diego Candido. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Boyar. Musical director, Boboy Salonga. Production assistant, Ansing Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa madamdaming direksyon ni Salvador M. Royales. Diego Candido, anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Tay, Ipay, ang tawag mo sa akin, Nadia. Ama po kayo ng asawa ko. Biyanan ko. Bakit po? Natutuwa lang ako. Nagpapasalamat dahil kinikilala mo ko. Akala ko, Akala niyo, itatatuwa ko rin kayo? Tulad ng ginagawa sa inyo ng inyong anak. Nadia, Alam ko po, hindi masaya si Julius sa paglaya niyo. Na matagal siyang nagpabaya sa inyo. Pero hindi naman po ako katulad niya. Kung ikinakahiya po niyang malaman ng iba na may ama siyang dating bilanggo, ako po hindi. Buong puso ko po kayong tinatanggap bilang biran ko. At tatanggapin dito sa aming tahanan. salamat. Maraming salamat. Kung ako nga lang ang masusunod, gusto ko pumisa na kayo sa amin. Hindi na, Nadia. Ayokong ako pang maging mitsa ng hindi niyo pagkakaunawaan ng iyong asawa. Ah, pasok po kayo. Hindi na. Wala po ngayon si Julius dito. Alam kong nasa site siya sa mga oras na ito. Naparito lang ako para kumustahin si Oswald. Alam niyong napaaway ang anak ko kahapon? Napaaway rin ako sa mga nanakit kay Oswald dahil sa pagtatanggol ko sa kanya. Oh, Buti na lamang may napada ang mga barangay tanod sa Eskinita kaya tinantanan nila ako at iniwan kami ni Oswald. Kaya nakauwi ang anak mo. maayos naman po ang lagay ng apo niya. At nagkaayos na rin daw sila nung mga nanakit sa kanya. Salamat po sa pagtatanggol niya sa anak ko. Katungkulan kong ipagtanggol ang apo ko. Dahil, Para sa inyong mga kapamilya ko, Nadia, handa akong itaya ang buhay ko. Mami, bakit hindi niyo agad sinabi ko sinong Mandiego na yan?
Pinaalam ko na sa'yo na lolo mo siya. Dahil narinig ko ang usapan niya sa labas ng gate kanina. Wala naman akong balak na maglihim sa'yo. Dapat, Mami. Dahil ayoko sa lahat yung niloloko ako. Dahil ng panlulokong ginawa sa inyo ni Daddy nung bata pa ako. Pinapaniwala niya akong matinong siya, responsableng padre de pamilya at tapat sa inyo. Kaya ang taas-taas ang pagkakilala ko sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako at nagmamalaki na siya ang naging daddy ko. Pero nung nalagtad sa akin na niloloko niya kayo at babaero siya, gumuho ang mata sa pagkakilala ko sa kanya. Nawalan ako ng respeto sa kanya. Hindi katulad ng daddy mo ang kanyang ama. Wala rin akong tiwala at respeto sa matandang yun. Oswald, kaya pala sa una pa lang na nakita ko siya, mainit na agad ang dugo ko sa kanya. Siya pala ang ama ni Daddy. At Daddy pa pala siyang bilanggo. Kaya pareho lang sila ni Daddy na hindi dapat bigay. Akala namin ni Alex, hindi ka darating dito sa suki nating eatery. Akala namin, nagtampo ka na sa amin, Tol. Kung nagtampo ko sa inyo, di sana hindi ko na kayo sinipot sa pagdaya niyo sa akin dito. At hindi ko na sana kayo pinakain. Akala namin, nakalimutan mo na yung pinagsamahan natin eh. Natuloy ko naman sa amin, tutropang hindi pagkakaintindihan ko minsan. Wala na sa akin yun. Ayukan na natin yun. Kaya nga, dahil nagkaisa tayo, yayayain ka namin ni Bear. Doon sa madalas tayong paglibangan. Parang selebrasyon sa pagkakaayos uli ng ating samahan. Siguradong malilibang ka rin sa pagsasamahan namin sa'yo. Magkakapera ka pa kapag binuelas ka. Sa inyo ba ako yayayain? Sa kasino? Kasino? Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Ito, Amanda. Para po sa inyo. Ay, salamat. Abay, magana yata ito, Julio. Okay lang mo yan. May nakontrata ka na naman babago at malaking project. Meron ho. Kaya dumaan muna ako dito para iabot sa inyo bago ako umuwi. Ay, naku. Buti naman. Hindi na talaga mapigilan ng inyong pagyaman, ano? Dahil ho sa inyo. Kaya hindi ko makakalimutan na nakapagtapos ako ng pag-aaral. Dahil malaking tulong niyo sa akin. Hindi ko naman pinbabayaran yung mga naitulong ko sa iyo nung nag-aaral ka pa. Masaya po akong gusto mo ng utang na loob sa inyo, tita. Kung hindi lang nga kayo magkakontra ni Nadia, ang gusto ko, tumisa na kayo sa amin. Ay, ako naman. Huwag na. Salamat na lang. Kahit tawasin mo ako, hindi ako pipisan sa inyo. Ay, kapag nakasama ko sa iyo sa buong yung asawa mo, madadala yung buhay ko. Lalo pa nga kung sa inyo titira si Diego. Yun ho ang malabong mangyari. Dapat lang, ano? Sabihin mo, masama akong anak. At walang utang na loob sa magulang. Pero hindi ako papayag na dahil kay Itay, masira ang magandang reputasyon ko sa mundong aking ginagalawan. Kaya sa pagdulog kay Lira sa pagtitinda ng merienda. Ay, hindi, Simon. Madali lang namang magluto ng kwek-kwek at magtimpla ng sa malamig. Saka magaan lang itulak yung postcard. Saka
Kapag nahirapan ka, pagpahinga ka lang dito sa bahay. Kahit pa paano, hindi tayo sasala sa oras ng pagkain. Mas gusto ko nakatutulong sa inyo ng apo mo, Sinon. Akala ko nahihirapan ka eh. Kasi kanina, pagkatapos natin maghapunan, napansin ko, nakaupo ka na naman dito sa labas ng bahay. Malungkot na nakatingin sa malayo. Parang napakalalim ng iniisip mo. Napapabuntong hininga pa ng malalim. Naiisip ko lang ang anak ko. Si Julius na naman. Mula nang mabilanggo ako, pinabayaan na niya ako ng tuluyan. Kahit nakalaya na ako, ayaw pa rin niya akong makita. Ayaw na niya akong makasama. Para ako'y may sakit na nakahahawa na iniiwasan at pinandidirihan niya. Pare, masakit pare. Matitiis ko. Matatanggap kong itakuin ako ng buong mundo. Pero hindi ko kaya. Hindi ko matanggap na ikahiya ako ng sarili kong anak. Parang kinalimutan na ni Julius na meron pa siyang ama. Para hindi ka na lalong masaktan. Para hindi na lalong maghirap ang kalooban mo, pare. Hindi ba maaaring kalimutan mo na rin meron ka pang anak? Hindi ko magagawa yun, pare. Diego, sa kabila ng pagpapabaya sa akin ni Julius, sa kabila ng pagiging masama ng anak, mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin ang anak ko. At labis pa rin akong namumulila sa kanya. Labis pa rin akong nananabig sa kanya. Anong kailangan niyo? Suhan, nariyan ba ang namin mo? Wala, umalis na kayo. Sige. Alis na ako. Suhag! Bakit hindi mo pagsabihin ng lolo mo? Mami, hindi ko kinikilala ang lolo ang taong yan. Nakakaligbadbaran ako sa kanya. Suhag! Hayaan mo na siya, Nadia. Itay, pasensya na po kayo sa apo niyo. Wala kang anumang aalalahanin sa akin. Naiintindihan ko si Oswald. Matatanggap din niya kayo. Yan ipagdarasal ko. May kailangan sana ako, kaya ako na parito. Bibigyan ko kayo ng panggastos. Hindi pera, Nadia. Maaari ba akong makahingi ng litrato ng asawa mo? Litrato mo ni Julius? Nasasabik ako sa anak ko. Gusto ko siyang laging makita. Kahit sa litrato man lang. Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo kong pinabayaan? Dito sa ating dulang, maginintuang kasaysayan. Ano? Pera na naman, Oswald. Bigyan ako ako, Mami. Abay, bibigay ko lang sa'yo kahapon. Ubus lang yun. Saan mo ba ginagastos?
bastos yung perang hinihingi mo sa akin. May mga nilalakad po kasi ako. Baka naman nalululong ka na sa masamang bisyo. Mami, hindi ho ah. Wala akong may bibigay sa'yo. Mami, Wala akong pera. alam niyo namang hindi ako nanghihingi ng pera kay Daddy. Ano paano nakikipagsikisan ka sa kanya? Mami, huwag din naman akong pagdamutan. Wala tayong balon ng pera. Sa laki ng kinikita ni Daddy, mawawalan ba kayo ng pera? Nagastos ko na yung huling binigay sa akin ng daddy mo. May kahadiyero kayo sa kwarto niya. Ay, naku, hindi ko mabubuksan yun. Daddy mo lang ang nakakaalam ng kombinasyon sa pagbukas ko. Reset. Oswald! Oswald, saan ka pumunta? Kay Lola Amanda ho. Kahit minsan, hindi ako napahiya sa kanya kapag lumapit ako. Inaalam sa naman tayo, Oswald, Alex. Oo nga eh. Sandali lang, nagsimatagal sa kasino ang pera natin. Pareho kasi tayo malakas tumaya. Sinusundo na ang talo natin. Malaki nang natatalo sa atin ha. Oo nga eh. Kailangan makabawi tayo. Paano tayo makakabawi? Experience ako na, Tol. Dinidiyatan na ako ni Mami sa pera eh. Yung lola ko sana, madaling kong paglambingan. Pero magkano lang, magdedelays ako sa kanya. Tol, may paraan para magkaroon tayo ng puhunan. Pangutang tayo. Utang? Oo, Oswald. Makabawi lang tayo. Lumapit tayo kay Don Filimon. Yung tiyuhin ko sa pinsan na talaga nagpapautang sa gaya nating suki dito sa kasino. Okay sa akin yan, Des. Ikaw, Oswald. Okay rin sa akin. Eh, kaya lang mga tol, baka mabaon tayo sa utang. Mabaon kaya sa utang si Oswald at ang mga katropa niya dahil sa pagsusugal sa kasino. Mga nagsiganap, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Jenaline de la Cruz, Susan Robes, Chiquit Amor, Babes Angeles, Angelo Alcantara, at Leonel Benjamin Bilang, Jacob Candido, Sound Effects Jerry Mucha, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Boyar, Musical Director Boboy Salonga, Production Assistant Anjing Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa madamdaming direksyon ni Salvador M. Royales. Diego Candido, anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Naritong tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Panginoon, muli po akong narito sa inyong banal na tahanan. Nakaluhod paharap sa altar upang muling magsumamo sa inyo. Muli po akong lalakad ng paluhod patungo sa inyong altar. Hindi po ako magsasawang paulit-ulit na itulog sa inyo ang labis na nagpapahirap sa aking kalooban. Si Julius, ang nag-iisa kong anak, dugo ng aking dugo at laman ng aking laman. Isa pong
itinuring kong pinakamahalagang hiyas na mula pa sa kanyang pagkabata ay akin ang pinakaingatan. Na minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Ipinagpapasalamat ko po ng labis na natupad ang pangarap ko magkaroon siya ng magandang buhay at kinabukasan. Pero bakit po naglaho ang kanyang pagmamahal sa akin? Bakit po, Panginoon? Bakit niya ako pinabayaan? Nakikiusap mo ako, Panginoon. Nagmamakaawa. Hipuin niyo sana ang puso ng aking anak upang maunawaan niya ang labis kong pagmamahal sa kanya. Upang makasalan niya ang bigat na dinadala ko sa aking kalooban. Naniniwala po ako sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Umaasa po ako na tiringgin ninyo ang aking pagsusumamo at karaingan. Pero kailan, Panginoon? Kailan ko po matitikman ang pagmamahal ng aking anak na labis-labis kong pinananabikan? Lolo Sinon, magandang umaga po. Ikaw pala, Oswald. Magandang umaga rin sa'yo. Saan ho ba ang lakad niyo? Papasok na ako sa trabaho. Ingat po kayo, ha? Salamat. Lolo Sinon, May gusto ko yatang sabihin. pwede ho kaya na Lalo. maging kaibigan ko ang apo niyong si Lira? Tito Filemon, magkamag-anak mo tayo. Pamangkin niyo ho ako sa pinsan. Wala akong kamag-anak pagdating sa negosyo. Eh, Pinautang ko nang wala kayong collateral ng grupo nyo dahil suki kayo rito sa casino. Nakakabayad naman po kami sa mga nauutang namin sa inyo. Oo, nung una. Maayos kayong magbayad. dahil paminsan-minsan ho kaming binubuenas eh. Kaya nga kahit malaking halaga ng hinihingi nyo, nagbibigay pa rin ako. Pero nitong mga nakaraang araw, sumasablay na kayo sa pagbabayad. Nagkasunod-sunod po kasi kaming minahalas eh. Hindi ko na problema yun. Hindi niyo na ho ba kami mapapautang? Malaking halaga ng atraso nyo sa akin. Babayaran po namin kayo. Siguruhin nyo at madaliin. Dahil mainipin ako eh. Kailangan ko rin paikutin ang punan ko. Paano ho kami makakabayad kung hindi niyo kami pautangan? Problema nyo na yun. Magbayad muna kayo. Bago kayo pautangin ulit. Dito Filemon. Lahat na ayoko ang sinusuba ako. Kaya magbayad kayo sa akin sa lalong madaling panahon. Dahil masama akong magaling. Gumagante ko sa mga balasubat. Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Lolo Sinon, kanina niyo pa po binabanggit sa akin ang Oswald na yun. Nagbago na siya, Lira. Ano po ba ipinakain niya sa inyo? Ala,
sa akin ang dispensa. At pinatawad ko na. Parang hindi po ako makapaniwala na magbabagong Oswald na yun. Ako na ang nakikiusap sa iyo, Apo. Lolo. Para sa akin. Hindi mo ba maaaring maging kaibigan si Oswald? Mami naman. Oswald, huwag mo akong kulitin. Tuwing hihingi nilang ho ba ako sa inyo ng pera? Lagi kayong walang pera? Kaya kakataw mo na akong hawak kapag nanghihingi ka. Tsaka, ano ba bang pagkakagastusan mo? Nandito naman sa bayang lahat ng mga pangailangan mo. May mga personal ho akong kailangan na pagkakagastusan ko. O hintayin na magkapera ako. Mami. Pag sinabi ko wala-wala, kahit na anong sabihin mo, wala akong maibibigay sa'yo. Julius. Panginoon, Sorry, Engineer. Sorry. minsan niyo pa akong wag respeto. Hindi ko na uliting tawagin kayo sa pangalan nyo. Dapat. At hindi ko nababanggitin sa inyo ang kaibigan ko. Kapag lumabas pa sa bibig niyo ang mga salita at pangalang hindi ko gusto, tanggal na kayo sa trabaho ninyo. Naiintindihan niyo? Althea, wala kang pagbabago. Salamat po sa palakpak, Lolo Diego. Magaling ka pa rin tumula. At At ano po, Lolo? kahit kinagalitan ka na ng lola mo at pinagbilinan kang lumayo sa akin, ay ilang makita mo ko yung lumabas sa simbahan, nakangiti kang lumapit agad sa akin. Nagmano at tinulaan mo pa ako. Kasi naman po, napahiya po ako sa inyo. O bakit ka mapapahiya sa akin? Wala naman po kayo ginagawang masama. Pinagsalitaan kayo naman sa sakit ng lola ko noong isang araw. Pinagmamalasakitan ka lang ng lola mo. Ayaw lang niyang mapahama ka. Hindi naman po ako naniniwala sa binibintang niya sa inyo na mapagsamantala kayo sa mga batang gaya ko. Mabait ka talagang bata, Althea. Kaya bibili uli ako sa iyo ng sampagita. 2. Salamat po. Kukuha lang ako ng pera sa aking pitaka. Opo. Ay, Lolo Diego, may nahulog po sa pitaka niyo. Ito po, litrato. Litrato yan ng anak ko, Althea. Ay, Ano ba? Lola, Lola Mia. Ano ba? Hindi ba pinagbilinan kita? Huwag kang makikipag-usap sa matandang yan. Bibili lang po siya ng sampagita, Lola. Wag mo siya pagbilan. Sinisilaw ko lang niya sa pera niya para maging maamo ka sa kanya. Para mapagsamantalahan ka. Nagkakamali ho kayo ng paratang sa akin. Aminin mo ba? Pedophile ka. Lola, ang bait po si Lola Diego. Huwag mo siyang ipagdanggol. Halika na. Sa ibang lugar ka na magsinda ng sampagita. Opo, Lola. Ang buhay mo magalit. Huwag niyo hong kalagkarin ng bata at baka madapa. Wala kang pakialam. Ano man ang gawin ko sa apo ko? Matandang mapagsamantala. Manyak! Manyak! Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Mahigpit ang banta sa amin ni Don Filemon. Pansuhin ni Berna na utangan namin ng malaking halaga. Kailangan sa ngayon ang sinusuba mo
Kaya mag-drive kayo sa akin sa lalong madaling panahon. Dahil mas kumahal sa galit. Kumagat sa mga paras. Kapag hindi kami nakabayad ni Naver at Alex kay Don Filimon, baka kung ano gawin sa amin ng matandang yun. May mga tauhan pa namin sanggol. Baka ipagulpin niya ang tropa namin sa mga tauhan niya. O kaya ipasandage kami. Paano kaya kung makakagawa ng paraan para magkapera? Teka, ano kaya kung habang wala rito sa bahay si Mami, maghalongkat ako sa kwarto niya? Oo nga, tama. Pinagdadamutan niya rin lang ako. Ako na ang gagawa ng paraan para makadilayin siya. Mabuti. Naiwan niyang bukas ang pinto ng kwarto nila ni Daddy. Ayun yung kahadinero. At hindi ko mabubuksan yun. Dahil si Daddy lang ang nakakaalam ng kombinasyon ng kaha. Pero baka mayroon dito sa cabinet. Baka may makuha ko rito sa cabinet ni Mami. O kaya kahit pera o alahas na pwede kong isanla o ibenta. Ano itong nasa ilalim ng mga nakatiklop na damit ni Mami? Pinakatago-tago pa niya. Ano ito? Diary? Diary ni Mami? Nabasa ko nga. Alam kong darating din ang araw Na malalantad ang iniingatan kong lihim na si Oswald ay hindi tunay na anak ni Julius, kundi anak ng una kong boyfriend na si Mikey. ang tunay na ama ni Oswald. Ako? Hindi ako tunay na anak ni Daddy? Oh, anong iniiyak-yak mo, Althea? Wala ako. Wala ko, Lola. Inilayo lang kita doon sa matandang manyak. At inuwi rito sa bahay. Nagngangal-ngal ka na. Hindi naman po sa bahay ni Lola Diego. Sinabi ng tigilan mo ang pagtatanggol sa kanya. Ano yung hawak mo? Ha? Sinitrato po. Akin na nga yan. Sino ba ito? Sabi ko ni Lola Diego, sinitrato daw po yan ang anak niya. Kilala ko ang nasa litrato ito. Po? Kilala niyo po anak ni Lola Diego? Oo, Althea. Ang nasa litrato ito, kilala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Palatandaan ang nunal niya sa ibaba ng kaliwa niyang labi. Ang lalaking ito ay walang iba, kundi ang iyong walang niyang ama. Anong gagawin ni Althea ngayong mabatid niyang buhay pa ang kanyang ama? Anong gagawin ni Oswald matapos malantad sa kanya na hindi niya tunay na ama si Julius? Mga nagsiganap, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Babes Angeles, Angelo Alcantara, at Leonel Benjamin bilang Jacob Candido. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Boyar. Musical director, Boboy Salonga. Production assistant, Anjing Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa madamdaming direksyon ni Salvador M. Royales. Diego Candido, anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.